Buenos dias, damas y caballeros. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni Vice President Sara Duterte na marami daw mga kongresista kumikita at tiba-tiba ngayon dahil sa impeachment complaint. Sabi niya, kwan kayo ha, everybody happy kayo dyan, lalo na yung magsasign daw sa pabor sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, di ba? As we reported earlier, meron ng 137 votes, samantala ang required lang sa 1/3 vote ay 106. So sabi niya sa interview, sabi niya ang daming tao kumikita ngayon gamit ang pangalan ko. Sana yung mga constituents nila ay mapapakinabangan din sa mga pera, sa mga nasa kwan nila, nasa bolsa nila at nasa mga maleta nila. So in English, sabi niya, so a lot of people are profiting by using my name. I hope their constituents finally get a share of the money inside their pockets and their suitcases. Yan ang akusasyon ni Sara Duterte, implying na binabayaran ng gobyerno itong mga kongresista na boboto pabor sa impeachment. At di ba earlier meron na rin na sinabi si Pulong at si Sara rin na meron daw pressure sa mga hindi boboto para imbestigahan sila using their SALN, yung mga mali-maling SALN report nila o declaration, and yung iba daw na okay na binibigyan ng pera or na nirilisan yung mga pork barrel allocations nila, kasi yan naman ang pang-pressure rin ng gobyerno sa mga politiko. Kahit may nakapangalan ng pork barrel sa'yo, pero kung hindi mo gagawin yung kagustuhan ng Malacanang, edi hanggang papel na lang yung pork barrel mo. So ito ang sinasabi nila ngayon. Granted, tayo naman we were not born yesterday. Granted, totoo yan, kasi kaya nga siguro nangutang na naman si President Bongbong Marcos. Nagsisimula pa lang yung taon, nangutang na naman ng 1 trillion. Ibig sabihin, ang utang ng Pilipinas ngayon sa 13 trillion na inherit kay Duterte, ibig sabihin 19 to 20 trillion ng utang natin. Ibig sabihin, sa 4 years ni President Bongbong Marcos, nangutang na siya ng 6 to 7 trillion. 6 to 7 trillion. Kumaga, hinahabol niya yung laki ng utang ni Duterte. At baka doblehin pa niya yung laki ng utang ni Duterte. Baka pag alis ni President Marcos, baka 22-23 trillion ng utang natin. But we will discuss about that particular issue later on. So dito muna tayo sa kay Sara. So palagay natin totoo yan. Pero ganyan naman talaga. Ganyan rin naman ang ginawa nyo noon Naalala nyo, mas grabe kayo kasi ngayon crisis, pero hindi naman tayo namamatay left and right dito sa Pilipinas. Pero kayo, nagnakaw kayo kahit left and right na namamatay yung mga Pilipino sa COVID.
Mas grabe yun. Oo, crisis ngayon. Pero kahit pa paano, nagiging mahal yung mga bilihin. Wala pa naman tayo shortage ng gasolina o ng fertilizer because of the Middle East crisis. Pero hindi man dumating sa punto na may namamatay ng mga Pilipino. Pero mas grabe kayo. Naalala nyo yung ipinasa nila Bayanihan Fund? Everybody happy rin yun eh. Lahat ng mga kongresista na bumoto sa Bayanihan Fund, binigyan rin nireleasean rin ng ng mga pork barrel, at saka naalala nyo yung mga ayuda na sila rin ang nakinabang, mga politiko, from congressman, senator, governor, mayor, at kami nga, yung barangay captain dyan namin sa Quezon City, nakabili ng sports car. Galing daw sa mga ayuda. Kasi yung mga binibigay na mga pera sa tao, umaabot sa tao, mga 20 to 30% na lang. So, mas grabe kayo kasi in the middle of the biggest health crisis in the world. Biggest yun kasi ang dami namatay. Tsaka worldwide. Hindi pa kagaya yung Black Death sa Middle Ages. Restricted lang yun sa Europa Not all European countries na matay doon sa sinatawag nila Black Death. Pero ito worldwide. At walang magawa yung modern medicine. And yet, in the middle of it all, yun, ipinasa nyo yung Bayanihan Act para yung gastos sa budget para sa COVID pandemic, yung mga pangbili ng mga medical apparels, safety gears, mga face mask, mga medical equipment kailangan, facilities, ganon. Yun ang ninakawan nyo. At lahat ng mga senador at congressman na inapprove yung Bayanihan Fund ay binigyan rin ng limpak-limpak na pera. So that's same lang eh. Same lang, ganyan naman talaga. Ganyan naman talaga ang gobyerno ng Pilipinas, and we're not talking only about the mga previous administration, except siguro sa Cory and Pinoy administration, but the rest pare-pareho lang. May gusto mo ipasa ng bill tulad yung anti-terrorism bill na naipasa rin during the time ni Duterte. Naglabas rin ng pera doon. Yung mga ginagawa nyong investigasyon, hearing kaya sa kaso ni Leila de Lima na inimbento nyo yung mga witnesses na mga detainees, yun yung mga kongresista na bumoto to charge Leila de Lima for illegal drug activities ay naambunan rin. Tiba rin mga yun. May budget rin yun. May kapalit rin yun ng pera sa boto. Pabor. Sa rekomendasyon to charge Leila de Lima for illegal drugs activities. Kuno. Kaso na na-dismiss naman later on. Mga kaso doon. And also, ganun rin nangyari sa hearing at pagboto sa not to renew the franchise of ABS-CBN. Ganun rin, pera rin, naglabas rin ng pera ang Malacanang under Duterte. Ganun rin sa mga senator na pinatay yung Parmali investigation, naglabas rin daw ng pera ang Duterte administration. Ganun rin daw sa mga senator na kumontra doon sa investigasyon kay Mans Carpio at
kay Pulong Duterte sa pagpasok ng 6.7 shabu, smuggling of 6.7 billion shabu. Kaya na-clear yung dalawa at nirekomenda lang kasuhan yung sila Taguba, yung whistleblower na broker. Yun. At saka yung si Jimmy Guban, ginawang Fall Guys. So ganun lang eh. Lahat yun budgeted. Alam namin yan eh. Lahat yun budgeted. So what's new? What's new? So ganyan talaga. I mean, it's not like we're condoning it. Hindi natin sinasabi tama yun na ginagamit yung pera ng bayan to secure votes for certain measures initiated by Malacanang. But unless bumoto tayo ng matinong gobyerno, matinong presidente na hindi gagawa yan, mangyayari yung ganyan. Tulad ngayon, syempre fighting for survival si President Bongbong Marcos. Hindi na nila pakakawalan yan kung nakapasok sila sa pwesto o naging presidente si Sara. Ipapatay niya talaga yung mga Marcoses to ensure na hindi na sila makakabalik for the third time. At wala na makaka-challenge sa mga Duterte forever until 2040. Sila na maghahari dito. Yun ang original plan nila. Magpapalit-palitan na lang yung mga substitution na lang yung mga Dutertes. Una kay Sara, and then kay Pulong or Baste, and then kay Kitty kung nasa tamang edad na to run for president. So ganyan lang, unless maging wise tayo and we vote for a talagang matinong presidente, this mga bayaran in exchange for legislative approval will go on and on and on. Kahit nung time ni President Ferdinand Marcos sa Batasang Pambansa, ginagawa na rin ito eh. Binubusog yung mga assemblyman para ipasa yung mga bloated budget kung saan pinagnanakawan lang ni Makoy, tatay ni Ferdinand Marcos, ni President Bongbong. So ganyan lang yan eh. Kaya kung ayaw nyo sa sistema na ganito, you have to think hard and long on whom to vote para matigil na itong tinatawag nila legislation for sale, impeachment for sale. Para matigil na ito, you have to choose the right leaders. So hearing for sale. Kahit doon sa Quadcom, sabi naglabas rin ng pera. Sa Tricom naglabas rin ng pera. So that's the name of the game, and we have to change that in 2028. So ganyan na yan, same lang sila yan eh. Noong time ni Duterte, ganyan ang patakaran. Noong time naman ni Marcos ngayon, ganyan rin ang patakaran. Sa atin na yan, it's up to us to stop it and to change it. So kaya you can start doing that by helping educate the voters, lalo na yung mga bubutante. And you can do that by liking this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga bubutante, or sharing this vlog to enlighten the bubutante. Okay, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.